Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ito po mga kaibigan, it's a daily dose of VP Sara. Panoorin niyo po gaano siya katapang. Ganito siya katapang kaya hindi siya matibag-tibag. Hindi siya mapatumba ng mga Marcos. Is revenge from the grave a crime? So I had to die first. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. Noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong sa akin, tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Napakadali nila ako tanggalin as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po nangyari ngayon? So dito po focus po tayo doon sa sinabi ni VP Sara. Although out of context na, pero sino ba si Risa Hontiveros para questionin kung anong pag-uugali meron si Inday Sara? Siya mismo hindi naman maganda ang pag-uugali. Naalala nyo yung kanta, yung Roots and Culture, may lyrics doon, don't you bite the hand that feed you. 2016, humingi yan ng tulong kay VP Sara. Kasi pangalawang talo na nga, di ba? Tinulungan siya ni VP Sara. Tinulungan siya. And malaki yung botong nakuha niya dito sa Davao. Particularly kahit dito sa Davao region, malaki yung botong nakuha niya kasi nga in-endorse siya ni VP Sara. Tapos, yung nanalo na, siya yung pinakaunang tumulig sa kay Duterte. Anong pag-uugali meron yan? 'Di ba? Tapos ngayon ito yung mga insertions. Nung nagsalita siya sa Senate hearing, yung hearing sa Senado, kung makapagsalita siya, akala mo malinis. Yun pala, na bulgar. Meron din pala siyang insertions, 3 billion. Tapos yung mukha niya, nakabalandra doon sa mga project, yung mga pangalan niya, kala mo noon, pera niya yun. Hindi naman yung pera yun, di ba? Ano pag-ugali meron yan? Tapos, yung nasita na siya, sabi niya, hindi daw insertions yun. Amendments. Pero, sa mga senador at mga congressman, ang tawag niya, insertions. Pero pag siya, amendments. Anong klaseng pag-uugali meron ka?